galing sa kaaway. Galing sa kalugbo. Hindi pa huli ang lahat, ate. Pwede pa tong maayos, ikaw at ako. Kung kakalimutan mo lang lahat nangyari, pwede pang mabuo yung pamilya natin. Kadugo lang kita, pero hindi kita magiging pamilya. Selfish ka. Pati anak ko, pati asawa ko, tinamay mo. Dahil wala silang kwenta! Ginagawa ko lahat ng ito para sa'yo! Dahil mahal kita! Hindi pagmamahal yan, Angel. Kabaliwan! Sumuko ka na! Wala ka ng takas, Angel! Mamamatay ka muna bago ako makulong. Hindi habang buhay, Angel, matatakasan mo kasalanan mo! Sumuko ka na! Nabuo tayo dahil sa dugo. Maghihiwalay tayo dahil sa apoy. Angel! Angel! Pakawalan mo ka, Angel! 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 Nasaan ka na ba, Vanessa? Mag-uumpisa na ang hearing. Nasa sump out pa po ako eh. Naku, hindi ka aabot. Ganito na lang, magmamanifest ako na reset ang hearing. Hindi pwede. Kailangan matuloy na tong hearing ngayon. Justice delayed is justice denied. May oras pa naman po. Hintayin niyo ako. You sure? Wala po ba kayong tiwala sa akin? Sige na po. Kailan ko po ba kayo na-disappoint? Sige na po. Saan na kaya si attorney? Habol pa kaya siya? Ay! Kuya! Ano ba yan? Kung nagmamadali kayo, lumipad kayo! Pasensya na po, miss! Lumipad kayo! Kuya, salamat ah. Attorney. Sorry I'm late, but I'm here now and I'm ready to fight. Leslie, kamusta? Kinakabahan ka ba? Medyo po. Buti nandito yung kapatid ko. Hindi po masamang sao yung ate ko. Kinuha niya lang po yung sahod nung araw na yun. Attorney, hindi po magnanakaw ang ate ko. Eh, Don't worry. Malakas ang laban natin. Siguraduhin ko na makakalaya ka at makukuha mo ang hustisya. Don't be too confident, Vanessa. Veterano ka naman ng lawyer. Attorney, kaya natin to. Let's go? Tara na! Attorney Panganiban. ayan na sila. Oh, akala ko hindi ka sisipot. Baka natatakot ka, mapaya ka sa korte. Sorry to disappoint you, Panyero. Pero hindi ako madaling matakot. I will never miss this. I've been preparing for this fight.
The Honorable Lilette Machas Ignacio, presiding judge of Branch 2173, Marikina City. This court is now in session. Silence is hereby enjoined. You may now be seated. Mrs. Aguilar, you testify that you have 300,000 pesos on your bedside table pero 150,000 lang ang nawala. Tama ho ba? Oo. Gusto mo ba maging masaya ko na hindi sinuot ng magnanakaw na yun ang pera ko? Sa loob ng 13 months na nagtrabaho ang defendant sa inyo, ilang buwan niyo siyang binayaran? May usapan kami. I was going to pay her. So hindi niyo binabayaran ng kliyente ko? Objection, Your Honor. Counsel is testifying. But before you make a ruling, may I please approach the bench? Counsels, approach the bench. Your Honor, this is the problem with these neophyte lawyers. Ginagawa niyang labor dispute ito when it's clearly a criminal case. Yes, Your Honor. Tama ho. Baguhan ako at marami akong dapat pang matutunan. Pero Your Honor, malinaw naman ho, Article 116 of the Labor Code. Violation sa batas natin ang hindi pagbayad ng sweldo. May kaakibat tong pagkakulong. Hindi sinasabi ng batas, pwede kunin ang sweldo na walang pahintulot. That is theft. Eh, anong tago sa pag-exploit ng empleyado? Lalo na for 13 months. Counsels! Objection overruled. Prosecution, hayaan mo lang sumagot ang client. Attorney Panganiban, you may continue with your cross. So, Mrs. Aguilar, can you confirm na ang perang nawala sa bedside table mo ay halos katumbas lang ng perang isusweldo mo sa empleyado mo? Yeah. Yeah. Yeah, patulong na lang. Palagay po sa ref. Yung dadalhin kay Mama. Salamat. Hi, love. What's up, you? Yes, love. Okay ka na? Nakabihis ka na ba? Ito, nakabihis na sila. Eh, dinulungan ko muna silang gumawa ng homework nila. Pero okay naman na. Sa sapatos na lang yung mga yun. Okay. How are you? Ikaw, love. How's work? Good. It went well. Feeling ko magsaside sa amin si Judge. Hindi ka ba pinahirapan ng kalaban mong lawyer? Let's just say, nakahanap siya ng kapatat niya. That's my wife. Bango ah. Siyempre naman. Yan yung favorite. Oh, diba? Prepare talaga ako para sa'yo. Kasi nga sabi ko sa mga bata, matulog muna sila. Hindi pwede ba pagalitan tayo ng yaman? Guys, asan na sila, love? Naku, love! Huwag mo na ako pakagulay! Uy, bakit ako? Ikaw gusto mo pantignan? Sign na love mo ang isang tao? Parang ganito. Tama si Mami, ganito. I love you! Ano yun doon? Oh, di ba? Wala naman. Love mo kasi yung tao. Nagulo-tuloy mo. Labi ka na. Pasok na. Ika na, lali. Mama ko. Yung beso kay mama, ha? Hello. Hi, guys. Hello. Hi, Marco. Hello. Hi. Si Sabrina pala, friend ko from school. Nice to meet you po. Nice to meet you. Si Ate Bang, si Marco, mga anak nila. Anong gagawin? Tinuro ko na, ha? Labi namin yan. Hindi na, nahihiya pa eh. Yes, very good. Uy, ang gagawin mo nila. Parang ako yun. Sabrina, sabihin mo sa akin pag may naliligaw dyan, abal pa mag-boyfriend yan. Ano ba? As usual, she always wants to be the center of attention. Attorney Panganiban. Marco, Vanessa, anak. Dad. Vanessa, Marco. Hey, Dad. Hey.
Where's Ma? Upstairs. Bigyan mo na. It's her birthday. Oo nga naman. Okay. Vanessa, Yes, Dad. you did good earlier, ha? Pati ako naging proud sa'yo. Pero huwag kang kakampante. Even if the judge rules in your favor, lalaban pa rin kami. Mag-a-appeal kami. Kung may grave abuse sa part ng judge, Dad, eh kahit umabot pa po tayo sa Supreme Court, hindi po kami atras sa kaso. May hudas pa lang nakapasok dito. Huwag ka na magpatingin-tingin dyan. Ikaw ang tinutukoy ko, Vanessa. Ano naman ang pumasok sa kokote mo at tinanggap mo yung kaso laban kay Rowena Aguilar at yung magnanakaw niyang katulong? Exodus chapter 20 verse 15, Thou shalt not steal. Nasa Biblia yon. Nasa konstitusyon din po that every person has the right to have a counsel. Article 3, Section 12. Sinabihan ka na namin na huwag mong tanggapin yung kaso. She's a family friend. Ma, she's just doing her job. And what job is that? Ang manghudas sa pamilya natin harap-harapan? Ma, Rowena is like family to us. Yung mga anak niya, kaibigan ni Marco. Half of the people I invited here tonight know her. Ano na lang ang sabihin ng mga kaibigan ko na ang manugang ko ipinagtatanggol ang magnanakaw niyang katulong. With all due respect, Ma, binilin ho sa akin to ni Ninong. Nung na-diagnose ho siya ng cancer, pinakiusap niyo po sa akin na ituloy ko tong kaso na to. Dapat tumanggi ka. Pero Ma, malaki ho ang utang na loob ko kay Ninong. Siya po ang nagpaaral sa akin at siya po ang tumayong pamilya ko. Pamilya mo rin naman kami, di ba? And family friend namin si Rowena Aguilar. Therefore, family friend mo rin ang mga Aguilar. Ma, regardless kung si Vanessa ang lawyer niya or hindi, tuloy pa rin yung kaso kay Tita Rowena. Besides, I heard magaling yung lawyer niya, di ba pa? I will take care of Rowena. And Marco, will take care of your mom. For anything else, main muna. Okay, ang dami tao sa labas. Gusto niyo naman, please. It will help, I promise. Let's go. Sabi naghihintay sa'yo, man. Siya yung mga prayer meeting mo. Cheers to the birthday celebration. Cheers, everyone! Salamat sa pagpunta. Siyempre, basta para kay tita, bro. Parang second mother ko na rin. Yes. Saka siya yung sumasalut sa atin pag natatravel tayo dati. Tama. Siyempre, tol. Who's that girl? She's so pretty, ah. Siya si Ate Trixie. Ex ni Kuya. Yeah. My Trixie! You look amazing! You look so ethereal. Thank you. Happiest birthday! Ako naman, hindi na kailangan. Oh my. Oh, grabe.
This is immaculate. You have such good taste. Maraming salamat. Thank you talaga. Tita, blessed pa yan from Vatican. Tingnan niyo to! Grabe! Blessed sa Vatican to! Diba? Is this seat taken? Wala pa naman natin. Panyera! I didn't see you there. Oh my God, I love your bun. It's giving bake shop. Balita ko, kaladat ka na daw nagtatrabaho. Oh yeah! Na-impress sa akin si Tito eh. He even gave me a generous offer. Alam mo, kahit hindi kami nagkatuluyan ni Marco, clearly I did something right. And basically, I'm the daughter-in-law they wish they had. Good luck sa new job mo. Sayang nga eh, kung napaaga lang yung transfer ko, tayo sana yung nagkaharap sa court. Anyways, talk to you soon, attorney. Panganiban. What? It's Attorney Vanessa Panganiban. Kasal na kami ni Marco. Ma'am, kami na dyan. Hindi na. Ginagawan ko lang ng lemonade yung mga bata. Puro soft drinks kasi nasa labas eh. Ma'am, naku ma'am, maraming salamat po ha. Alam niyo po, sinabi ko dun sa ex ko yung tinuro niyo sa akin. Kakasuhan ko siya ng vowsy kapag hindi pa rin siya tumigil dun sa panggugulo niya sa akin. Ayun, tumigil na siya. Ma'am, maraming salamat po talaga. Ay naku, wala yun. Basta anything legal, huwag kayong mahihiyang magtanong sa akin, ha? Dahil ang batas, para sa lahat yan. Ay, ang swerte namin kayo na pangasawa ni Sir Marco. Mabait na, matalino pa. At kasing ganda ko pa. Kapal na mukha mo. Ikaw namumuro ka na sa aking Catherine. Ay naku, binola niyo pa ako. Eh, para libre pa rin sa consultation. What is going on here? Si Mama yun ah. Ma! Ano nangyari? Okay? Nag-aagawan kasi ng iPad ate. Naghabulan. Hindi mo kasi dinidisiplina yung mga anak mo. Ang harot, oh! Ma, ako na po humingi ng pasensya. Ako na po bahala sa mga bata. Mga anak, Luigi, Mikay, ano sasabihin? Sorry po, Lola. Sorry po, Lola. Sige po, iuwi ko na po sila. Sila na mga anak. Careful, okay? Basa kasi ang kukulo eh. Tama na. Okay na. Calm down. Sige na, anak. Palibasa, lahing kriminal. Ma! Hindi mo nga ba? Scammer yung tatay niya. Kaya nga nakulong eh. So embarrassing. Anak ko. Ay, ano ba kasing nangyari? Si naman po eh. Siya po yung nanguna. He took my iPad. Hinihiram ko lang naman eh. I want to play games. Ay, ba't nag-aaway pa kayo? Di ba sabi ko ba diyan? Ay, naku ha, magkapatid kayo. Luigi, di ba sinabi ko na sa'yo na bad yung nangaagaw ka ng stuff ng iba? Opo. Always ask for permission. Opo. Pagbibigyan ka naman ni ate. Di ba, ate? Ikaw naman, Mikay. Ikaw ang ate. Sinabi ko na sa'yo na pagbigyan mo yung kapatid mo. Huwag kayong mag-aaway. Opo, Mommy. Sorry na, Luigi. Sorry din, ate. Love you. Love you. Ay, naku mga anak. Alam niyo ba, madaming bad people. Alam niyo kung sino magkakampi? Kayong dalawa. Kaya huwag kayong mag-aaway ha, kasi magkapatid kayo. Alam niyo ba si Mami lumaki lang mag-isa?
Nakausap ko si Lexi kanina. Sorry. Ako na yung humingi ng sorry sa mga nasabi ni Mami. Hindi na nila dapat bringing up yung papa mo. Ilang beses ko bang dapat sabihin na hindi kriminal si Papa? Na-frame up nga lang siya. Na-frame up siya ng mga taong pinagkatiwalaan niya. Tapos namatay na lang siya nang hindi nalilinis yung pangalan niya. Huwag ka mag-alala. Kakausapin ko ulit si Mama. I promise hindi na ito mauulit. Hindi man naipagtanggol ni Papa yung sarili niya. I made a promise to myself na kahit sinong tao, hindi ako papayag na bastusin si Papa. I understand. Your feelings are valid. Level sleep na. Maga pa ako bukas. Dami kong tatapusin inventory. Are you gonna be okay? Good night. Vanessa, anak, alis na si Papa. Papa, nahanap ko na po yung kapares ng cufflinks niya. Wow, ang galing naman ng baby ko. Alam mo, buti nahanap mo to. Alam mo bakit? Hindi ko kasi siya pwedeng gamitin mag-isa. Kailangan, lagi sila magkasama. Para magkapatid. Papa, sana po magkaroon na din po ako ng kasama. Papa, gusto ko rin po ng kapatid. Talaga? Bakit? Ano bang kapatid yung gusto mo? Gusto mo ba baby sister? O kaya baby brother? Siyempre po, baby sister. Para po, lagi ko po siyang susuklayan, bibihisan, aalagaan, tsaka lagi po kami parehas ng damit. Talaga? Pa, I want a baby sister po. Please, Papa, please. Halimbawa, Yung mga pulis po. Mr. Eugene Sanggalang, ina-arresto ko namin sa kasong syndicated estafa. You have the right to remain silent. wala akong nalaman dito. Inusulti ako. Wala akong alam. Maniwala kayo sa akin. Sir, Sandali! Makinig ka sa akin. Huwag ka maniniwala sa kanila, ha? Mabuting tao si Daddy. Tandaan mo yan, ha? Pinapangako ko sa'yo. Linisin ko yung pangalan ko. Para sa'yo. sir. Sandali! Dito ka lang, ha? Hintayin mo si Daddy. Babalik si Daddy para sa'yo. Kaya na, sir. Love. Hi, love. Good morning. Morning. Mga bata. Sinundo na ng school bus. Alam mo ang seat ni Mikay kanina. Humingi sa akin ng allowance. Lilibre daw niya si Luigi ng misis. Effective yung mga turo mo. Siyempre. Well, at least ngayon, yung mama mo na lang yung susuyuin natin.
After ko ng work, dadaan ako ng department store para bumili ng nasirang vase. Hmm? Sige na, ready na ako. Okay? Mwah! Wait lang, love. What if ngayon na natin gawin yun? May work tayo. Ayun sa akin, mamaya ako na gagawin. Sige na. Hindi tabi na. pwede. Ang daming gagawin. It's been a while since ulit tayo nag-date. Yung tayong dalawa lang. Absent ka na sa office, Love, please. wait. Matawag si Lorraine. Wait. Hello? Ano nangyari kay Ninong? First day ng chemo ni Dad kahapon. Unfortunately, doon siya na cardiac arrest. Though he's fine now, di ba? Pero ang bilin nga niya is gusto kanya makausap. At marami akong kilalang ganyan, naghahabilin bago mategi. Excuse me? Except sa Atty. Alonso, kasi napaka-healthy pa niya. Ninong, pagaling ka na. Diba nga tatalunin pa natin yung Daddy Marco? Malapit na kami magkita ng papa mo. Dad, Marami akong ikikwento sa kanya. Ninong naman eh. Anak, yung envelope, please. ito. Can you give us some time to talk alone? Okay po. Thank you. I'll just be outside. Excuse me, anak ka ba? Inaanak? Tara na. Attorney, Ano tong bagong kaso, Ninong? Angel Sanggalang. Press pa kami ng last name dati, ah. Si Papa to, ah. Sino tong baby na hawak ni Papa? Vanessa, napakabuting tao ng papa mo. Pero hindi siya perpektong tao. Bago siya nakulong, nagkaroon siya ng relasyon sa isang babae. At nabuntis niya to. Ano po ibig niyo sabihin? May ibang pamilya si Papa. Nang namatay ang mama mo, kumuha ako ng private detective para hanapin kung sino at saan itong babaeng to. Ano bang sabi? Pero nalaman ko na patay na pala siya. Pero buhay ang anak nila. Vanessa, may kapatid ka sa labas. Pupuntahan mo talaga ngayon ang half-sister mo? Ay, gusto ko kasi malaman kung sino siya, eh. Isa naman lang, sinabi mo sa amin, idinasama ka namin. exactly, concerned kami sa UBS. What if adik pala yung kapatid mo? No! What if pusher pala yung kapatid mo? No! What if drug lord pala yung kapatid mo at hindi ka na namin makita? Teka, tawag ako ulit, ah. Yung lalaki dyan, pinatay, pinagsasaksak. Kaya pa naman nagkakatulog. Kaya nga. Sabi ko nga sa inyo, may nangyayari sa lipstick. Ma'am, ilan po kayo? Murphy Street po to, di ba? Ito po ba yung number 72 Murphy? Dito ba kayo nakatira? Hindi, nahanap ko lang si Angel Sanggalang. Kano mo siya? Kapatid. Ano ko nangyari? Pinatay yung nakatira dyan. Si Lucas Bueno. Hindi pa malaman kung ano yung motibo. Pero tama ho, ito yung 72 Murphy. Eh, nasan ho yung si Angel? Eh, ma'am, si Angel Sanggalang yung hinahanap mo.
Sino ka? Bakit hindi ka niya kilala? I'm telling the truth. Ito, ID ko. Ako si Vanessa Sanggalang Panganiban. Anak ako ni Eugene Sanggalang. Tatay niya. Ma'am, attorney po pala kayo. Ma'am, hindi po namin siya inaaresto. Iimbitahan lang po namin siya saglit sa presinto para po sa ilang katanungan. Anong sabi mo? Anak ako ni Eugene Sanggalang. Hindi. Ang sinabi mo, abogado ka? Tulungan mo. Hindi ko pinatay si Lucas. Inosente ako. Tulungan mo ko. Ayoko makulong. Attorney, pasensya na po. Sasama po muna namin siya. Uy, pwede po kayo sumunod. At i-endorse po namin siya kay Police Inspector Benedict Hardy. Excuse me po. Sorry. Tara na po. Excuse muna ha. Excuse muna. Hindi mo na kayo. Hello? Hello, love. Nasaan ka na? Tapos kami mag-dinner. Natutulog na rin yung mga bata. Papunta ako ng San Rafael Precinct. Doon kasi dadalhin si Angel eh. Sino Angel? Kapatid ko. Kapatid? Anong kapatid? Mami, ako na-explain lang ba? Sa ngayon, kailangan niya yung tulong ko eh. Sabi ng kapitbahay ninyo, meron daw siyang nakitang lumabas sa likod ng bahay ninyo. Ikaw ba yon? Sinubukan mo bang tumakas? Sumagot ka! Di mo kailangan sagutin yan. Pasensya na mo, sir. Pumuli po ako sa Tony. Inspector Fajardo, at this point, she is only a person of interest. May karapatan siyang hindi sagutin ng mga tanong na hindi niya gustong sagutin. Pasensya na, attorney. For questioning lang. Bugado mo ba talaga siya? Now that's settled, pwede mo bang iwan kami ng kliyente ko? Abogado ka pala. Siguradong matalino ka. May alam ka sa batas. Hindi lang naman dapat kami may alam nun. Dapat lahat tayo kabisadong batas. Para walang naaabuso. Buti naman dumating ka. Paano mo ako nahanap? May ninong. Siya lang kasi nakakaalam na may anak sa labas si Papa. All my life, akala ko wala kaming kahati. Wala kaming kaagaw. Na wala siyang ibang minahal. Hindi ko kilala yung papa mo. Yung tatay natin. Bata pa lang ako, sabi ng nanay ko patay na daw siya. Pinatake sa puso. Scammer daw siya. Hindi totoo yan. He was just a scapegoat. Pinaliktad lang siya ng mga kasosyo niya. Masyado kasi mabait si Pape. Kaya yan.
Siya yung nasisi. Siya yung nakulong. Hanggang sa namatay na lang siya. Hindi ka ba galit sa akin? Bakit naman ako magagalit sa'yo? Dahil anak ako sa labas. Wala ka namang kasalanan dun eh. In fact, alam mo ba, bata pa lang ako, gusto ko na magkaroon ng kapatid. Kaya pala sabi ni Papa, natanong niya ako kung gusto ko ba magkaroon ng kapatid na babae. Meron na pala. Yun nga lang, hindi niya nasabi sa akin. Kasi, nakulong na siya. Namatay na siya. Siguro ganun din yung mangyayari sa akin. Makukulong ako tapos mamamatay na lang. Ikaw ba ang sumaksak sa kalibin mo? Mapagkakatiwalaan ba kita? Hindi mo lang ako kapatid. Abogado mo na din ako. Lahat ng sasabihin mo sa akin, it will stay between the both of us. Pero gusto ko, sabihin mo sa akin ang totoo, Angel. Ikaw ba ang pumatay sa biktima? Ikaw ba ang pumatay sa boyfriend mo, Angel? Inosente ako. Hindi ko pinatay si Lucas. Naabutan ko na lang siyang duguan. Tapos hindi siya humihinga. Ano oras ka nakauwi? 6 p.m. na tapos yung shift ko. Receptionist ako sa isang spa. Tapos nakauwi ako ng 6:30. Tapos, nakita mo si Lucas patay na? Bakit di ka tumawag sa polis? O kaya humingi ng tulong sa kapitbahay niya? Natulala ako eh. Hindi ko alam yung gagawin ko. Bakit ikaw ba kapag nakita mo yung tao mong mahal na patay, hahanapin mo kung sino yung pumatay sa kanya? Hindi ko inuna yung mga investigasyon na yan. Gusto kong iparamdam sa kanya yung pagmamahal ko kahit sa huling pagkakataon. Sira yung pintuan, no? By forced entry. Nawawala din yung suot niyang relo. We could be looking at a robbery with homicide here. Tony, tama ka. Isa rin yan sa mga anggulong tinitignan namin. Kaso, may lumapit na witness sa amin. Ang sabi niya, lagi niya raw naririnig na nag-aaway yung dalawa. May asawa ka na ba, Inspector? I assume wala pa. But anyone who's been in a relationship knows na normal lang naman na magkatampuhan. Ang mag-away, ang magsagutan. Minsan, nagkakasakitan. Pero madalas, hindi nagpapatayan. Pero sinabi ng witness, nakita niya raw na merong lumabas sa likod ng Sigurado ba siya na si Angel yon, Inspector? Gabi na nun, madilim. That could be anyone. That could be the real killer. Inspector naman, puro circumstantial lang ang meron kayo. Wala kayong solid evidence na si Angel lang sumaksak sa boyfriend niya. Wala pa. Wala pa. But basing from our conversation, wala kayo doon para makita with your own eyes na si Angel ang sumaksak sa biktima. And wala din kayo doon immediately after the incident. Therefore, this is not a warrantless arrest. Wala kayong reason para i-hold ang kliyente ko dito. Oh, Angel, main ka na. Paborito mo ba to? Oo. Ate, oh. Wala na ba akong kaso? Hindi na ako suspect? Pero person of interest ka pa rin. Ibig sabihin nun, pwede ka pa rin lapitan ng mga pulis kapag meron pa silang mga follow-up na questions. Pero hindi mo naman ako pababayaan, di ba? Here, calling card ko yan. Kung kailangan mo ng tulong, pwede mo naman ako tawagan anytime. Kung kailan nakala ko mag-isa na naman ako tsaka ka dumating. Salamat, ate, ha? Okay lang ba kung ate yung tawag ko sa'yo? Gagamitin mo ba yung sili? Hindi. Nahilig kasi ako sa maanghang. Alam mo, yung parang impyerno, yung ganong level. Weird ba?
Hindi. Alam mo, actually, may kilala akong mahilig sa maanghang. Si Papa. Cheers! Cheers, cheers. Finally bro, nakasama ka sa amin ha? Oo nga eh. Nag-overtime kasi misis tsaka tulog na yung mga bata. Kaya pagbibigyan ko kayo. Pero 1 round lang ha, hindi ako pwede malasing. 1 round. Minsan ka lang namin makasama. Umuwi na kita. No nga! Ayoko nga sa'yo! Ano ba? Let go! Uwi na tayo. Kaya mo pala gusto rito eh, dahil nandito ang ex mo. Ano ba? It hurts! Let go! May problema ba? Kami kialam sa amin ng fiancé ko bro. We're over, David. Pagod na ako sa non-stop paranoia mo eh. Here, you can have this back. Pati trabaho ko, pinagseselosan mo eh. Sige na, umuwi na tayo. I said... Bro, ayaw nga sumama sa'yo ng babae. Ex ka niya, di ba? Anong nagustuhan mo dito? Ay! David! Marco! Trixie! No! Get him out! Get your hands Get off him me! out! Tawan niyo ako! Okay lang? Ano ba? Sige, ano? Trixie, are you okay? Thanks for saving me. Kung hindi mo ginawa yan, hindi ko alam kung ano nang ginawa ng boyfriend. Ex-boyfriend ko sa akin. Paano ka, we? Hatid na lang kita kung gusto mo para safe ka. Sure. Ate, order ka lang ha. Ako na magbabayad nito para pa-thank you ko sa'yo. Sure ka? Magusto ka pa ba? Hindi, okay na to. Ang dami. Oh, saan ka pupunta? Magbabayad na ako ate, tapos aalis na rin ako pagkatapos. Teka, Angel, umupo ka muna. Hindi ka pa pwedeng umuwi. Active crime scene pa yung bahay mo. Kailangan pa imbestigahan yun. Eh, saan ako uuwi? You want anything? I have tea, coffee, I have wine. No, I'm good. Okay lang. No. Come on. Come on. 1 glass. Fine. 1 glass. Pero ikaw, okay ka na ba? Kasi kung okay ka na, alis na ako. Kailangan na umalis. I'm fine now. Thanks to you. Alam mo, magpa-file na talaga ako ng TRO kapag nilapitan pa ako ni David. Bakit? Kami ba kayo nag-aaway? Toxic niya kasi. Parang gusto niya yung mundo ko, umiikot lang sa kanya. Eh, syempre, hindi ko naman mabibigay yun, di ba? I have dreams. I have big ambitions. Unlike you. You understand? Trixie, sandali lang. Can you stop? Marco, alam kong gusto mo rin to, di ba? Trixie, ano ba? Anong mali ka nang iniisip? Niligtas lang kita because you were in trouble. Yun lang yun. No, Marco, we were a great couple. And I think we still are. Di ba nung high school tayo, everyone was rooting for us. Trixie, noon yun. Yung mga sinasabi mo noon yun. Matagal nang tapos. At isa pa may asawa na ako. Mahal ko si Vanessa, Trixie. At hindi ko siya kayang ipagpalit. Kahit kanino. Kahit sa'yo. Ayan. Dito ka muna, Angel, habang hindi pa okay yung bahay mo. Bayad na rin to. If ever man magutom ka, may front desk naman, tawag ka lang. Pasensya na ha kung pati ito pinaproblema mo pa. Yung best friend ko kasi si Kiara, hindi kasi siya nagre-reply sa akin eh. Siya lang yung taong maasahan po pero hindi naman siya sumasagot. Wala ka bang mga kamag-anak? Ay, yung nanay mo? Nung college pa lang ako, patay na siya. Simula noon, ako na lang mag-isa sa buhay.
sinusuportahan ko na yung sarili ko. Pares pala tayo. Ulila sa mga magulang. Kaya siguro tayo pinagtagpo, ate. Para may kasama na tayo sa buhay. Grabe rin yung coincidence, no? Imagine mo ngayon kayo nagkakilala kung kailan niya kailangan ng tulong ng lawyer. Yeah. Alam mo, love, iniisip ko, hindi kaya this is Papa's way of protecting Angel. Baka he wants me to help his other daughter. Diba? Napakita ko. I'll show you her picture. Look. Kuwang-kuha niya yung mata ni Papa. Oh, yeah. Super. Oo. Kaya every time I look at Angel, nakikita ko si Papa. I miss him. Although, I have a question. Di ka ba nagkagalit sa papa mo? Kasi syempre, di ba niloko pa rin niya yung mama mo? Alam mo, love, di ko naiisip yan eh. More than anything, I'm surprised. Buong buhay ko gusto ko ng kapatid. Pag kung tinatanong kay Papa, Papa, gusto ko ng kapatid. Tapos yung pala, may kapatid ako sa labas. Alam mo kung galing magtago ni Papa. Pati na rin si Nino. Ay, mga lalaki talaga, no? Uy, grabe naman. Bakit naman ako nadamay? Diyan wala naman damayan. Pero love, gusto ko pa rin makilala si Angel. Sobra. Kanina pa kita tinatawag, di ba alam mo na ayokong hindi sumasagot pag tinatawag? Ginaw po ako, Nay. Anong giniginaw? Pwede po ba ako payakap? Payakap? Ano yung drama mo? Ha? Ano ba nangyayari sa'yo? Sinat lang yan eh. Ang arte mo lang eh. Nag-iinarte ka lang, napapapansin ka lang eh. Oh, eto. Pumunta ka dun sa tindahan, ha? Ibili mo ako ng gin, yung bilog lang kasi yung budget natin, di ba? Tapos pag may sukle, bumili ka ng gamot mo. Ha? Sige na! Nay! Nay, hindi ko po kaya. Anong hindi mo kaya? Kaya mo lahat pag sinabi ko. Naiintindihan mo? Tumayo ka dyan! Tayo! Tumayo ka dyan. Tayo! Pumunta ka dyan. Sige, magtsinelas ka. Dali mo! Tingnan mo, ang tanga-tanga mo pa. Iniwanan mo yung pera? Iniwanan mo yung pera? Sige na! Oh! Ano bang iniintay mo? Gusto talagang kinilasin kita eh. Nay, wag po! Angel, nanaginip ka. Angel! Angel! Ate, sorry. Ate, sorry. Hindi ko sinasadya. Okay lang. Ikaw nga yung naalala ko eh. Baka iba na yung panaginip mo. Dumaan lang ako para i-drop off tong mga stuff mo. Mamaya after work, dadaan ulit ako. Mamaya mo na ito ayusin na. Basta, pag may problema, tawagan mo lang ako. Sige na, pahinga ka ulit. Baka kulang ka sa tulog. Okay, tulog ka na. Sorry nagising pa kita. Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Sasampalin mo ba ako ulit? Hindi ate, naninibago lang kasi ako eh. Hindi ko akalain may gagawa nito sa akin. Diba ikaw na rin nagsabi, baka kaya tayo pinagtagpo para
may kasama na tayo sa buhay. Alam mo, ngayon ko lang to na-feel, Kiara. Na meron akong kakampi. Na merong magtatanggol sa akin, may magmamahal sa akin. Kahit nga sa nanay ko, hindi ko to naramdaman eh. Sarap pala magkaroon ng pamilya. Ito siya, oh. Mukhang mabait yung Vanessa na yan. Hindi lang siya mabait, maganda at matalino. Alam mo ba, abogado siya. Abogado pala siya. Sana matulungan ka niya sa kaso mo. Tandaan mo, hindi ka pa absuelto sa pagpatay sa boyfriend mo. Ikaw pa rin ang suspect ng mga polis. Grabe ate, sarap pala dito. Tsaka busog na busog ako. Alam mo, paborito namin dito mag-asawa. Di bali, papakilala kita sa kanya. Angel, demonyo ka! Nandito ka lang pala? Mercedes? Dapat sa'yo, masunog sa impyerno! Mercedes? Huwag mo akong matawag-tawag na nanay. Pinatay mo ang anak ko! Wala po akong alam sa pinagbibintang niyo sa akin. Minahal ka ni Lucas. Tinanggap ka niya. Pero anong napala niya? Wala! Ninakawan mo pa siya! Wala po akong alam sa pinagbibintang niyo sa akin. Napakasinungaling mo! Ang dapat sa'yo, mamatay! Ay! Ay! Sino ka ba, ha? Ba't ka nakikisaw-saw dito? Kahit magtulungan kayong dalawa, hindi ako natatakot! Jackie! Ha? Ikaw! Dapat sa'yo, mamatay! Mamatay ka na! Mamatay ka! Sinungaling ka! Ang anak ko, dapat sa'yo, mamatay! Jackie! Tama na! Tagtanong yung kapatid ko! Huwag ka magtago dyan! Harapin mo ako! Tulungan mo ako, ate. Lumabas ka dyan! Harapin mo ako! Teka! Physical assault na yung ginagawa niyo, ha? Pwede namin kayong kasuhan. Pangaharas, grave threats, physical injury, at ano pa? Attempted homicide. Ako pa ngayon ang tinatakot nyo? Ha? Yan ang kriminal! Dahil pinatay niya ang anak ko! Kung may ebidensya kayo laban sa kapatid ko, ilabas niyo. Sa korte ho tayo magtuos, wag dito! Angel, tumawag ka na ng card. Sige na. Hindi pa tayo tapos. Magkikita pa tayo. Sa korte, sa kulungan o sa impyerno. At ikaw, babae, balang araw, magsisisi ka sa pagtulong sa demonyong yan. Lahat na ba yan ang gamit ni David? Gus, sure ka na ba makikipag-break ka sa kanya? In fairness to him, siya ang pinaka-okay na ex mo. No. He's not the best. Not even close. Mayaman lang siya. Huwag mo sabihin si Marco pa rin. Gus, it's been what, 12 years? May asawa at anak na yung tao. Ikaw nakailang boyfriend ka na rin after him. And yet, it's still Marco. Walang sinabi yung mga ex ko. Napakalayo. Tapos nung nakita ko pa nung isang gabi si Marco, nung pinagtanggol niya ako kay David, that's when I knew. Knew what? Na siya pa rin yung gusto ko. Gus,
Ulitin ko lang ha, baka kasi hindi mo ko narinig kanina. Kasal na yung tao. Let go, Marco. Isipin mo na lang, siya yung totga mo. The one that got away. Baka ang ibig mong sabihin, the one that was stolen from me. Kung di kasi nakisawsaw yung si Vanessa, akin pa rin si Marco. Kaso hindi. Hindi ikaw ang pinili. Ilang years pa ba bago mo matanggap yun? Never! Ako dapat ang pinakasalan, ha? Ako dapat ang nanay ng mga anak ni Marco. Ako dapat ang Mrs. Panganiban. Tapusin mo na nga yan. Papick up mo na kay David. Ito, itong 4 na black bikes na to. Di ba dapat nasa likod na to? Kasi lahat naman dito sa harap, special bikes lang. Okay. Di ba? Ako bahala, brother. Ako na bahala dito. Tsaka recently, in-update mo na ba yung mga price nito? Recently, nagbigay tayong discount. Hindi pa eh. Like this, for example, dapat 200 lang to, 220 pa nakalagay dito. Gusto mo ibagsak presyo ko pa yun para sa'yo eh. Hindi naman. Okay na yun, bro. Ito, Marco, 200 bro. dapat to. Okay. Ikaw na bahala. Marco, Sige, bro. may kanina pa may message sa'yo, si Trix yata to. ano ba nangyari sa inyo last time ni Trixie? Chismoso ka talaga eh, no? Gusto ko lang malaman. Lahat naman gusto mo malaman eh. Bro, you wouldn't believe it. Hinalikan niya ako, pero tinulak ko agad. I don't believe it. Bro naman, kilala mo ako, hindi ko lolokohin si Vanessa. Kataon lang na heartbroken si Trixie, pero hindi ko na in-entertain pa. So baka lumaki eh, na nahimik na kami ni Vanessa. Yan ang sabi natin, Vanessa niyan. Hindi ko pa sinasabi sa kanya eh. Ayaw mo nang sabihin kasi sunod-sunod yung nangyayari. Lalo na ngayon, kakilala pa lang niya dun sa kapatid niya sa labas. Pero di ba dapat masaya siya na may kapatid siya? Oo nga. Paano siya magiging masaya? Eh, unang kita pa lang niya kay Angel. May problema na agad. Hello? Ano? Nasaan na ba yung in-order kong damit ng inang birhen namin? Pwede ba? Sabihan mo yung makupad mong mananahe. Kung hindi pa niya tatapusin yung order ko, siya na ang tatapusin ko. Ma! O sige na, bilisan niyo na. Mama, mahiya ka naman. Aba, mas nakakahiya kung wala tayong pamalit na damit dito sa inang birhen natin. Ma'am, si Bobby nandyan. Si Yaya Beron pala, nandyan. Good morning po, sir. Ma'am, good morning po. Ma'am, may kailangan kayong malaman tungkol sa manugang mo. Pero, pinabayaran ka namin para bantayan si Marco. Hindi maghatid ng chismis dito kay Sylvia. No. Kaya ako pinapasok si Beron kina Marco para meron akong spy kina Vanessa. Ano nga pala yung sabihin mo? May kapatid sa labas yung si Vanessa. Isa pang anak yung scammer na yun? Kaya naman pala hindi nauubos sa mga kriminal dito sa mundo. Anak sila ng anak. But don't say that. Hindi naman porke na-involved sa scam yung daddy ni Ate Vanessa, scammer na rin lahat ng anak niya. Being a criminal is not genetic or hereditary. See? Mas may sense pang kausapin yung anak mo kaysa sa'yo. Buti sana kung ganun kasimple yun. Teka. Anong ibig mong sabihin? Naku, ma'am. Itong kapatid ni Vanessa, siya daw ang suspect sa pagpatay sa boyfriend niya. What? Sinasabi ko na hindi talaga mapagkakatiwalaan yung pamilyang yan. Tagal na talagang ayaw sa akin ni Aling Sedes. Hindi kasi ako nakapagtapos ng tourism eh. Tsaka lagi niya rin sinasabihan si Lucas na hiwalayan niya ako. Alam mo, mahirap talagang kunin ang loob ng nanay ng partner mo. Tignan mo ko. Kasal na, pero palagi pa rin ang pinag-iinitan ng biyanan ko. Naging mabuti naman ako kay Lucas eh. Kahit minsan na sinasaktan niya ako. Sinasaktan ka ng boyfriend mo? Minsan lang naman ate, kapag natatalo siya sa sugal. Pero nagsasorry din naman yun agad. Angel, normal ang magkatampuhan. Pero never magiging acceptable ang pananakit. Dapat pala hindi ko na sinabi sa'yo. Baka mamaya kung ano pa isipin mo kay Lucas. Kalimutan mo na yun ate. Basta okay si Lucas. Minahal niya ako. Mahal ko siya. Yun ang mahalaga.
Umuwi na nga tayo. Angel! Angel, ano ba? Trixie? From what I know, justice is blind, hindi ang mga abogado. Bakit ka ba tumatawid? Wala namang pedestrian lane. Paano ka naging lawyer? Tatanga-tanga ka? Nakasakit ka pa rin. The least you could have done is say sorry. Whatever. Hindi ka talaga magsasorry. Bakit? Nag-sorry ka ba nung sinulot mo sa akin si Marco? Oh my God, Trixie, it's been more than a decade already. Hindi ko sinulot si Marco. Hiwalay na kayo when I came into the picture. Excuse me? You did not come into the picture. Naki-photobomb ka. Nawala lang ako saglit, nakisawsaw ka na. Tita, hello po. Hi, tita. Hello po. Hello, Iho. Kamusta po? Oh, kakausapin ko lang yung anak ko, ha? Ma! Hi. What a surprise. Kailan mo balak sabihin sa akin na murderer pala yung kapatid ng asawa? Paano mo nalaman? Ay, Yaya Veron, napakadaldal talaga. Ay, huwag ka magagalit sa kanya. She's been your yaya since you were a child. Tsaka nag-aalala lang naman siya sa'yo eh. Kami lahat. Ano pa naman yung asawa mo? Hindi pa ba enough na scammer yung tatay niya? Please stop saying that. Alam mo namang hot topic kay Vanessa yung nangyari sa tatay niya. Bakit siya magagalit? Eh, totoo naman, di ba? Scammer yung tatay niya, tapos yung kapatid naman niya, murderer naman daw. Yeah, pero hindi pa proven yun. Person of interest lang si Angel. Inosente daw siya, sabi ni Vanessa. Nadamay lang kasi apparently boyfriend niya yung biktima. Anak, 90% of murder victims, kilala nila ang killer nila. Kaya mag-iingat ka. Tsaka hindi ka lang mga agaw eh, traidor ka rin. Kung alam ko lang na ikaw yung tatawid, sana hindi na ako pumreno. Nabawasan pa sana ng salot ang mundo. Teka na, Kaz. Kasi hindi ka talaga takot mademanda. I-demanda niya ako. Mas magaling ako. Ay! Oh my God! Bumalik ka dyan! Angel! Ano ba problema mo, ha? Naghahanap ka ba ng gulo? Angel, ano ba? Unang patulan, tara na! Baliw ata, tara na! Teka! Lumabas ka dyan! Lumabas ka dyan! Baliw ata, tara na! Lumabas? Angel, tama na! Angel! Tama na, Sam! Lumabas ka dyan! Baliw ata yan! Please! Oh my God! Angel, ano ba? Tama na! Ano ba? Pwede ka makasira o makasakit ng ibang tao or worse, ipakulong ka. Mainit na nga yung mga pulis sa'yo dahil sa nangyari sa kalipin mo eh. Ano ba? Mag-isip ka naman! Ate, pinagtanggol lang naman kita eh. Hindi ko hinihingi na ipagtanggol mo ako. Kaya kong sarili ko. At kaya ko yung Trixie niya. Wala nang paki sa kanya, okay? Kung sa'yo okay yun, sa akin hindi. Ayokong binabastos ka, ate. Pinagtanggol mo nga ako kay Aling Cedes eh. Natuwa nga ako eh. Kasi ganun pala yung may pamilya. Yung ipaglalaban ka. Kaya kung may nanakit sa'yo, ipagtatanggol din kita. Kasi kapatid kita. Sino ba yun? Hindi ko kilala! Galit! Oh my God! Diyos ko! Grabe. Pa, si Angel. Anak niyo po. Angel, si Papa. Tay, kung nasan ka man, umuwi ka na dito. Ang tagal-tagal na kitang hinihintay. Kunin mo na ako. Ano yan? Ano yan? Obvious na obvious sa mukha mo. Ano to? Akin na! Ano to? Saan mo nakuha to? Ha? Sagot! Saan mo nakuha to? Sagot! Yun na lang po yung alaala ko kay tatay. Ay,
tatay mo kasi scammer yung tatay mo! Manluloko tong tatay mo! Hindi masama si tatay! Babalik siya! Hindi na. Babalikan niya ako! Hindi na babalik yung tatay mo. Alam mo kung bakit? Alam mo kung bakit, ha? Kasi nasa kulungan na siya kasama ng mga kriminal kagaya niya. Tatandaan mo yan, hindi na babalik ang tatay mo. Naintindihan mo? Papakain ko sa'yo sa susunod, ha? Pag nangialam ka na naman. Peste. Tay, pasensya na po kung ngayon lang po ako dumalaw sa inyo. Sana noon pa man, alam ko na kung saan kayo bibisitahin. Alam niyo po ba, tuwing birthday ko, tuwing bagong taon, tuwing Pasko, o kahit anong okasyon na kasama ang buong pamilya, lagi ko po kayong naiisip. Yung mga ibang bata, lumaki sila nakasama nila yung tatay nila. Ako, lumaki ako nang di ko man lang kayo nakilala at naramdaman yung yakap niyo. Hindi ko din naranasan na tinawag niyo ako ng anak. Pero okay lang po. Kasi nahanap ko naman na po si Ate Vanessa. Pakiramdam ko, meron na akong pamilya. Oh, eto sa'yo, Mikaya. Yung kay Luigi, low bat patch na charge ko pa. Eto, gagamitin niyo pa. Akit ko na. Hindi na po, okay na po. Thank you po. Nika Angel, pasok ka. Grabe ate, ang ganda ng bahay mo. Naku, hindi maliit na pundar lang namin to ni Marco. Tsaka mas maganda kung mamimit mo yung mga bata. Tsaka si Marco, pauwi na rin yun. Halika, may papakita ko sa'yo. Angel! Angel! Halika. Hi, mga anak! Hello, Mommy! How are you? Okay lang po. Mommy! Yes! Guess what? Perfect ako sa exam ko! Ha? Good job daw ako, sabi ni teacher! Ang galing! Kiss nga! Kiss, kiss! Wow! Ang galing naman ni Luigi! Mommy? Saan po siya? Mga anak, remember, sabi ko before na alone lang ako sa life. Opo. Di pala totoo yun. I have a younger sister, and that's Tita Angel. Hello, mga pamangkin ko. Huwag kayong matakot sa akin, ha? Hindi ako nangangagat. Oh, ano sinabi ko pag may nakakatanda? Mag-bless po. Good. Very good. Ate Leslie na? Teka lang, Luigi, naglalaro pa ako. Teka, di pa ako tapos kanina ka pa nag-iPad. Mga anak, ano ba? Nakakahiya. Nandito si Tita Angel, oh. Eh, kanina pa po siya nag-iPad. Okay, Ayaw niya po maglaro ako. Oo na, tara na. Kukunin na natin yung iPad mo. Mommy, tita, wait lang po ha. Excuse lang po. Sige, Mikay.
Hello? Ma'am Sylvia, pumunta po kayo dito. Nandito yung anak ng kriminal. Yung kapatid ni Ma'am Vanessa. Yung Angel. Siguro ate, gwapo yung asawa mo, no? Ang kikit kasi ng mga anak mo eh. Tsaka mukhang hindi ka naman pumapatol sa pangit. Oo na, sige na. Naging kami ni Marco kasi pogi siya. Pero alam mo, kaya kami tumagal kasi he's the most loving person I've met. He's the type of guy na willing to drop everything talaga for his family. Alam mo, naalala ko, nasa Baguio ako for a convention. Tapos sinamaan ako ng hyperacidity. Alam mo ginawa niya? Nag-drive siya papuntang Baguio agad-agad para lang alagaan ako. Inalagaan niya ako. Kaya yun, that's when I knew na siya na yung gusto kong magiging tatay ng mga anak ko. Si Marco na ata yan. Saglit ha. Ma, kapatid ko nga pala si Angel. You don't have to tell me anything about her because I know exactly everything about this lady. A, she's your half-sister. B, anak siya ng scammer. C, suspect siya sa isang murder. And D, all of the above. Nasisiraan ka na ba ng bayan? Bakit mo dinala yung babae niyan dito? Ma, kadugo ko si Angel, kapatid, pamilya. Wala naman ho siguro masama kung ipapakilala ko siya sa mga anak ko, di ba? Eh, paano kung nakahawa ka niyang babae niya o di kaya sa... Ma, hindi ganun tao si Angel. Magmerienda ka muna. Salamat. Iiwan ko na lang dito, ha? Did you know that Lucifer was once an angel? Eh, buti sana kung ikaw lang ang damay. Paano kung saktan niya yung mga apo ko? Ma'am! Ma'am, mag-cake po muna kayo. Ma, sorry let me correct you. Dahil maling information po ata yung nakarating sa inyo. Si Angel, hindi po siya kriminal. She was just at the wrong place at the wrong time. Sige na, Veron. Thank you. Isn't that what they all say? I'm innocent. I was just at the wrong place at the wrong time. Parang yung daddy mo. Yaya? Bakit? Ya, mag-uusap na lang muna kami. Dito muna siya. Mag-iingat ka. Halika dito, Miguel. Upo ka dito. Upo ka dyan. Gusto mo ba? Gusto mo? Hindi na po, tita. Okay lang po. Hindi po kasi ako pinapayagan ni Mami kumain ng chocolates kapag hapon. Kasi hindi daw po ako nakakasleep. Nako, huwag ka mag-alala. Secret lang natin. Tsaka hindi kita isusumbong. Teka lang, Ma, ha? Bakit nadadamay na naman yung papa ko sa conversation natin? Sa pananalita niyo, parang sinasabi niyo pang guilty si papa sa mga binibintang sa kanya. Eh, di ba nga, nagsinungaling siya na may kapatid ka sa labas? Isn't that infidelity? Ano ang connection nun sa kaso niya? People lie. People hide things all the time. Malay mo, nagsisinungaling din sa'yo yung kapatid mo. Yan ay kung kapatid mo nga talaga siya. Teka, nagpa-DNA match test na ba kayo? Handa pa ako magpa-DNA test kung kinakailangan. Agent, that's unnecessary. Na-check ko na lahat ng documents from Nino.
Alam ko pong pinagdududahan niyo yung pagkatao ko. Handa akong linisin yung pangalan ko at papatunayan ko na inosente ako. Well, I hope you're right. Because God may be merciful, but I am not. Ngayon na magkakilala na tayo, ate, mas may dahilan akong labanan lahat ng mga maling akusasyon laban sa akin. Dati kasi nananahimik lang ako eh. Ngayon gusto ko maging karapat-dapat sa'yo. Pati na rin sa pamilya mo. Gaano po katagal bago makuha yung result ng DNA test namin? Usually po 1 to 3 weeks. Pero meron po kaming fast track service na abot lang ng 2 araw. Kunin namin yung fast track service niyo. Okay. Secure ko lang po yung sample. Kasi mas gusto ko na matapos to agad. Mabuti nang may hawak akong record. Para wala nang kumu-question kung kapatid ba talaga kita o hindi. Hirap palang pakisamahan yung biyanan mo, no? Alam mo, tuwing galit yun, palagi niyang binibring up yung past ni Papa. Ewan ko ba dun? Grabe, ate, ang toxic naman nun. Buti natitiis mo pa. Sabi kasi ni Papa, respetuhin ko daw yung mga nakakatanda. Saka syempre, nanay pa rin siya ni Marco. At lola pa din siya ng mga anak. Napakisamahan ko na lang. Basta ate, sa susunod na awayin ka, akong bahala sa'yo. Anong gagawin mo, Angel? Ay nako, nausap na kita dyan ha. Di ba sabi ko sa'yo, hindi solusyon ang pakikipag-away. Sige ate, promise. Hindi na ako makikipag-away ate. May nasabi ba akong mali? Ba't nagkaya mukha mo? Hindi pa din ako sanay na may tumatawag sa aking ate. Puno ng galak ang puso ni Jen dahil nakilala niya si Jude. At ngayon, masasabi niya, may kaibigan na akong alien. The end. Mommy, Yes, kailan anak. po babalik si Tita Angel? May inaayos lang kami, anak. Siguro pag okay na ang lahat, pwede na ulit kayo maglaro ni Tita Angel mo. You know, Mommy, I like Tita Angel. Sige, promise yan, ha? Babalik ko ulit siya dito. Sige na, matulog na kayo. Ipasok pa kayo tomorrow, eh. Antok na tong isa, oh. Good night. Mwah! Sleep na. Sleep na. Okay, sleep na. Love. Pala about Angel. Nag-usap kami ni Mommy tungkol sa kanya. Let me guess. Nakalat yan na kriminal si Angel. Just like what she's doing with my papa. Ang tagal na ng kaso na yun. Lagi niya sinasabi na kriminal si Papa. Love naman. Sinajudge na yung tao, hindi niyo pa nga nakikilali. Bakit, Love? Ikaw din naman eh. You've only known her for what? A week? Sana sa gusto mo, may point naman talaga si Mama. Sana wag muna natin expose si Mikay at si Luigi kay Angel hanggang di pa tapos yung investigasyon. What if matagal yun? What if years? What if months? Paano? Hindi ko siya makikita. Ang tagal ko nang pinagdasal to eh. Sabi ko gusto ko ng kapatid. Now it's an answered prayer gonna take it away from me. Love, Love. if she's innocent, like you say she is, madaling malilinis yung pangalan niya. Di ba? Magkapatid nga kayo ni Vanessa.
Siya, galit sa kanya yung binan niya. Ikaw naman, gustong murderin na Aling Sedes. Akala niya kasi santo yung anak niya eh. Kung alam lang niya yung mga baho ni Lucas. Yung mga pananakit niya sa akin. Sa mga ibang tao. Mabuti na lang talaga, patay na si Lucas. Oh, sigurado kung may Kiara! celebration sa hotel. Bakit? Alam natin kung gaano ka-demonyo yung ex mo. Pasalamat ka, patay na siya. Dear Angel, nilista ko na dito lahat ng pwedeng itanong sa'yo ng mga polis. Pati na rin nandito na yung mga information na pwedeng makatulong na ma-prove na inosente ka. Just in case lang naman na ituloy nila yung reklamo sa'yo dahil dun sa nanay ng boyfriend mo. Kahit ilang beses kami nagsisex, sasagutin ko. Yes, gaano kadalas, ilang beses. Kailangan kasi natin ma-establish kung anong klaseng girlfriend ka sa kanya. Na minahal mo siya at hindi mo kayang gawin yung binipintang sa'yo. Ate, hindi ko masasaksak si Lucas. Takot nga ako sa dugo eh. Kapag nakakakita ako ng sugat, masusuka ako. Good. Hemophobia. Fear of blood. We can use that to build your character. Ilista mo lahat dito, ha? Mag-CR lang ako saglit. Okay? Angel? Uy, condolence ha. Nabalitaan ko yung nangyari kay Lucas. Sayang, nabawasan tuloy ako ng patron sa aking sugalan. Ang lakas pa naman nung tumaya. Pagkatapos na ng pasyam ako maniningil ha. Ha? Yung mga inutang niya sa akin sa sugalan. Wala ka namang sigiin ko siya sa impyerno. Nakinabang ka naman dun, ba? Buti naman, Angel, nagkakaintindihan tayo. Ayaw mo naman sumunod sa ex mo, diba? Ipagdadasal ko na lang ang kaluluwa ni Lucas. Angel, sino yun? Wala yan, ate. Anong wala? Angel, bilang kapatid mo at bilang abogado mo, ayoko nagtatago ka sa akin ng kahit ano. Si Ringo yun, ate. Operator kasi yun ang sugalan dito. Lagi nandun si Lucas. Eh, may kakambal na mala si Lucas kaya laging talo. Ayun, nabaon siya ng utang kay Ringo. Siya nakapagbayan. Nagtutukan pa nga sila ng baril eh. Pare naman, ilang beses bang uulitin sa'yo na wala na ako pambayad doon sa utang ko sa'yo? Hindi pwede yun! Magbabayad na o ibabaon ko to para sa bubungan mo, ha? Pare! So sinasabi mo, tinutukan ni Ringo si Lucas ng barel? Ito ate oh. May video ako. Magbabayad na o ibabaon ko to para sa bubungan mo, ha? Uy! Tigil mo yan! Akin na yan! Akin na yan! Angel, ba't ngayon mo lang ito sinabi sa akin? This is vital to the case. Pwede itong may connection sa murder ni Lucas. So sa tingin mo si Ringo ang pumatay kay Lucas? It's hard to say. Kailangan natin ng solid evidence, like a murder weapon or a witness. But this establishes motive. Sudlit lang. Hello, Inspector Fajardo. Meron akong ebidensya that may help you find the real killer sa murder ni Lucas Bueno. Hi, mga anak! Oh, hi, Mami! How are you? Anong gawa niyo? Ano yan? Mami! Yes! Tinaruan ako ni Tita Lexie mag-drawing! Wow, ang ganda! Alam mo, papa-frame ko to kasama ng mga pictures niyo, okay? Ganda! Ayan, Mikay. Kapita mo sa'yo. Ang Hindi pa po tapos. galing! O, sige na, maghugas na kayo ng hansi sa taas. Magdi-dinner na tayo. Tuloy na yung mamaya, ah. Galing naman. Lexie. Po. Thank you, ah. Alam mo, ang galing na nila mag-drawing, oh. Hindi na puro sticks. Dahil sa'yo yan, eh. May talent ka talaga sa drawing. Naku, ate, wala yun. Parang ako pa ngayon nag-e-enjoy magturo sa kanila eh. Alam mo, kung hilig mo yan, tuloy mo. Ano kasi ate, wala akong time. Sobrang daming ginagawa sa school. Tapos ang hirap pala mag-legal management. Ikaw ba ate? How are you? Okay ka pa ba? Parang busy ka lately.
Gabi ka na nakauwi. Eh, dinaanan ko pa kasi si Angel. Oo. Narinig ko nga, ate. I'm happy for you. Ano, must be nice having a sister na, no? Yeah, alam mo, pangarap ko talaga yon since bata ako. Gusto ko talaga ng younger sister. Pero alam mo, madami pa akong pagdadaanan bago mapakilala siya sa mga tao. Naku, kaya mo yun, ate. Ikaw pa ba? Eh, di ba nang nag-enroll ako for college, you were there for me. Tinutulungan mo pa ako mag-review. Kasi hindi mo ako sinukuan. Siyempre. Kaya I know na kaya mo tulungan si Ate Angel. Hello ate, andito na ako sa spa. Dito na lang tayo magkita. Okay, sige. Ayan, ma'am. Thank you so much for coming, ha? Bumalik po kayo ulit next week. Bakit nandito ka? Ay, bakit nandito ka? Anong ginagawa mo dito? Ma'am, pasensya na po kung lagi po akong absent. Ang dami po kasing nangyari eh. Pero ngayon, ready na po ako mag-work. Umalis ka na. Baka makita ka ng mga customer ka dito at malaman pa nila na kumukup-kup ako na kriminal. Ay, ma'am, hindi po ako kriminal. Fake news po yun. Tsaka huwag niyo naman po ako tanggalan ng trabaho. At bakit hindi? Ako ang may-ari nito, kaya ako ang masusunod. Pwede ba umalis ka na? At kung hindi, ipapakalad ka dito sa guard! Ma'am, huwag niyo naman po ako tanggalan. Ang kulit mo! Umalis ka na! Umalis ka na! Umalis ka na dito! Ngayon na! Umalis ka na! Angel! Ano, nasakta ka ba? Ate, hindi. Huwag na kayo magdramahan dito! Doon kayo sa labas! Ikaw ha? Nakita ko lahat ng ginawa mo and I will make sure na mananagot ka sa batas. Ate, huwag mo na siyang patulan. Ikaw, pagbalik ko at pag nandito ka pa, papakulong kita! Hindi mo lang ako pinigilan. Nakatingin sa akin yung boss mo. Ate, wag na. Huwag na natin palakihin yung gulo. Baka mamaya isipin mo dami kong kaaway. Angel, hindi porke sinabi ko sa'yo na huwag makipag-away, eh hayaan mo na lang sarili mo apihin ng iba. Minsan, kailangan mo rin ipagtanggol ang sarili mo. Tapos ano? Ako na naman yung magmumukhang masama? Kagulo na nga yung buhay ko pagkatapos na nangyari kay Lucas eh. Lahat ng tao tingin nila sa akin, kriminal ako. Tama na. Naging mabuti naman ako, ate. Pero bakit lahat ng tao tingin nila sa akin masama? Huwag na isipin yung mga yon. Basta nandito ako for you. Hindi kita pababayaan. Lalo pa ngayon. Anong ibig mong sabihin, ate? Pabas na yung DNA test result natin. Check lang. See? Kapatid tayo. Isipin na nila kung anong gusto nilang isipin. Basta ito ang tatandaan mo. May ate ka na. Hindi kita pababayaan, okay? I'm here for you. Ate, anong ginagawa natin dito? May update kasi ako na nakuha galing kay Inspector. Here. Pati Panginiban. Sinundan namin yung tip na ibinigay ninyo. Kumpirmado. Meron nang nagaganap na illegal gambling sa lugar ni Mr. Perez. Niraid namin ito at ito ang mga nakuha namin. Nawawalang wallet ni Mr. Lucas Bueno, relo ni Mr. Bueno,
At higit sa lahat, eto. Ate, yan yung kutsilyo namin sa bahay. We suspect na ito ang ginamit sa pagpatay kay Mr. Lucas Bueno. Ipadadala namin ito sa lab para may pa-verify. Saglit lang. May sasabihin lang ako. May hinihintay pa ako. Hinihintay ko lang ikaw. Saglit lang. Babalik ko kayo! Inspektor, wala akong kinalaman sa nangyari. Sinetapan lang ako. Nilagyan ako ng ebidensya sa gamit ko. Nasaan ka ng mga oras na pinatay si Mr. Lucas Bueno? Natutulog ako. May nakakita sa'yo? Wala, mag-isa lang ako sa bahay eh. There you go, Inspector. Wala siyang alibi at nasa kanya ang murder weapon. You now have your suspect. At ate, kapag kumpirmado yung murder weapon, Kakasuhan namin si Mr. Ringo Perez ng murder. Ikaw ang pumatay kay Lucas. Ayun na siya! Ano ba? Angel! Angel! Ikaw ang pumatay kay Lucas! Angel, alam natin na hindi ako pumatay sa boyfriend mo. Sinetapan lang ako eh. Tama na, ilayo niyo na yan. Pasok niyo na yan! Angel, hindi pa tayo tapos. Magtutuos tayo. Tama na yan! Angel! Excuse me, Patan. Thank you, Inspector. Okay na, Angel, ha? Okay na. Huwag ka na mag-alala, ha? Dahil sa kulungan na mapubulok yung rainbow na yan. ate, sigurado ka ba na pwede na ako umuwi dito sa bahay? Considered case closed naman na yung kaso mo. Tsaka, nahanap na yung totoong suspect. Salamat sa tip mo. Ako nga dapat magpasalamat sa'yo, ate. Dahil hindi mo ko iniwan. Iniwan? Ba't naman kita iiwan? Kapatid kita. Tsaka ang importante, lumabas din ng totoo. Inosente ka sa lahat ng binibintang nila. Bakit? Diyan ko kasi natagpuan si Lucas na patay na. Lucas! Tulong! Lucas! Tulong! Angel, ready ka na ba talagang tumira dito ulit? Pati ka naman sa hotel muna. Hindi, ate. Bahay ko to. Dito dapat ako tumira. Sigurado ka, kaya mo? Kakayanin. Diyan ka naman, ate. Alam ko naman na pwede kitang takbuhan kapag kailangan. Sige, mauna na ako ha. Sabihan mo lang kapag may kailangan ka. Sige, ate. Salamat, ha? Ingat ka rin. Ingat ka din. Congrats, love! For what? Diba sabi natin, every time you win a case, we celebrate your victory. Thank you. But technically, hindi naman nakasuhan si Angel. Na-clear lang naman siya sa involvement niya sa death ng boyfriend niya. And, oh my gosh. Isa pa, I wanna show you something. Here. Lumabas na yung DNA test result namin. And, it's a match. Magkapatid kami ni Angel sa ama. Really? Yes! Wow, no! All the more reason to celebrate. Kayo lang naman ang mama mong doubtful kay Angel. Love naman. Ika nga dito, love. Sorry na. Alam mo naman, I was just being too careful. Kasi mga bata pa lang kami sinabi na ni Daddy sa amin na not to be trusting to people immediately. But, alam mo, I'm happy dahil mali yung first impression ko sa kanya. Sana ganyan din yung mama mo. Di yung ginajudge niya agad yung tao. Pabayaan mo na si Mama? Pabayaan? Paano ko papabayaan? Every time nagkikita kami ng mama mo, naghahanap siya ng way para ma-bring up yung past si Papa. Tapos ngayon, itong kaso ni Angel. Sino bang di mapipikon dun? Eh, love, anong gusto mong gawin ko? Gusto kong gawin mo, kausapin mo yung mama mo. Sabihin mo sa kanya, mag-ingat sa mga sinasabi niya. Buti sana kung ako lang yung nakakarinig dun eh.
matitiis ko pa. Eh kung marinig yun ng mga bata, anong iisipin nun kay Papa? Kay Angel? Oo na, love. Ano oo na? Sabihin mo kasi. Yes, I will. love. I will. Ang swerte mo, no? Sa isang iglap na solve lahat ng problems mo. Swerte talaga ang pagdating ni ate sa buhay ko. Alam mo kung ibang tao yun, iniwan na ako. Pinabayaan na ako makulong. Hindi lang yon. Oh, wala na rin si Lucas. Minahal ko rin naman yung tao. Alam din kaya yun. Romantic. Lagi nga niya ako pinapatawa eh. Tapos kapag lasing o kaya natalo sa sugal, nagiging demonyo. Balis ngayon, makakahinga ka na. Hindi ka niya masasaktan ulit. Bakit? Wala. Di kasi ako makapaniwala eh. Na meron pala akong kapatid. Na meron pala akong natitirang pamilya. Aside from you and the kids. Hindi mo na kailangan mag-explain, love. I'm super, super happy for you. Really? Alam mo ngayon na lang uli kita nakita ng ganyan kasaya. Thank you pa. You! Stop there! I said stop! Ano ba? Stop! Kakabay ng bato sa akin! Kung inahawa ka ng ganyan! People like you shouldn't be roaming around here. Dapat sa'yo kinukulong! Inahawa ka ng ganyan! Kung inahawa ka ng ganyan! People like you shouldn't be roaming around here. Dapat sa'yo kinukulong! Inahawa ka ng ganyan! Stop harassing her! Sakta ka ba? Si Angel, di ba? Pati ni Vanessa. Kasi Marco, yung asawa niya. Marco, hindi mo ba alam kung anong ginawa sa akin ng babaeng yan? She attacked me! Pinagbabato niya yung kotse ko! Eh kasi muntik niya nang sagasaan si ate. No! I can explain. That was an accident. You did that? No, sabi pa nga niya, nung nalaman lang niya si Ate Vanessa yun, sana daw tinuluyan na daw niya. No, Marco, nagsisinungaling siya. Listen to me. I can explain. Alam mo, Trixie, magpasalamat ka. Wala ako nung nangyari yun. Kundi, Marco, I can explain. stay away from my family, Trixie. I mean it! Angel, tara na. Marco! Salamat sa pagtatanggol mo sa akin kanina, Sir Marco. Sir Marco. Kuya Marco na lang. Oh, tubig. Hindi ka na dapat mahiya. Technically, pamilya ka na rin namin. Yung babae kanina, si Trixie, sabi ni ate, ex mo daw yun. Tagal na panahon na yun. Hindi nga kami umabot na 6 months eh. Ba't kayo naghiwalay? Sorry, ang daldal ko. Nagtataka kasi ako. Makapagsalita kasi siya kay ate, akala mo naman si ate yung may kasalanan. Wala kasalanan si Vanessa. Totoo niyan, nahuli ko siya may kasamang ibang lalaki. Kaya nakipag-break na ako agad. Hingi pa nga na isa pang pagkakataon eh. Sabi niya nagkamali lang daw siya. Nakakatakot ka pala masaktan. Hindi ka nagbibigay ng second chances. Lagi ko kasi nakikita si Mom na
umiiyak dahil sa pambabae ni Daddy. Ayoko nang ganun. Lagi siya napaparanoid. Tinatanong niya sarili niya kung may kulang ba sa kanya. Ayoko maging ganun. Gusto ko ako, pagpapasok ko sa isang relasyon, wala akong kahati. Ganun naman talaga dapat yun, di ba? Gusto ko pag nagmahal ako lang din yung mahal niya. Oh, hi, love. Let me help you. How are you? Masakit na naman yung paa ko. Alam ko na yan. Angel! Andito ka pala. Nakita ko kanina si Angel sa labas. Buti nga na-recognize ko siya sa mga pinakita mong pics sa akin eh. At inaway pa nga siya ni Trix. Trixie, okay ka lang? Ano ginawa sa'yo? Huh? Okay na ako, ate. Bigla naman dumating si si Kuya Marco. Ating bait ng asawa mo. Narinig mo yun? Thank you, love. Kaya ikaw, huwag ka nang utos ng utos sa akin. Ayun. Oh, kumag. Agad-agad. Baala ka. Akin to. Ay, tama na yan. Yung likod nyo baka pinagpapawisan na kayo. Ikaw naman, ba't mo pinabayaan? Kukuha nga muna ako ng juice. Akala mo naman, ikaw ang papagamot pa nagkasakit yung mga bata. Kulit nila, no? Kaya nga eh. Angel, kumakain ka ng kaldereta? Gusto sana ako para mamaya dinner. Baka may gusto ka pang iba. Ako ate, hindi ako magtatagal dito. Maaga pa kasi ako bukas eh. Maghahanap kasi ako ng bagong trabaho. Buti naman. Ay, ma'am, buti naman kasi baka kulang yung pinamalengke ko eh. Check ko po muna. Huwag napansinin. Next time ate, magtatagal ako dito. Gusto ko lang kasi talaga makita yung mga anak mo para makapaglaro kami. Promise yan, ha? Oo naman. I was actually saving this for later. Hala ate, ano to? Tignan mo. Ang ganda, ano to? Uplink ka ni Papa. Ginawa kong necklace para match tayo. Ate, salamat. Gusto mo ba? Oo. Sumasaotin na? Suot natin. Tulungan kita. Kalikot ka. Don't trust me, no? Oh. Kuya mo. Bagay pa sa suot mo, Angel. Ganda. Salamat. Ganda. Guess who I saw sa village nila, Marco? Who's that? Yung babaeng ng bato ng kotse ko. Na! Bas ka dyan! Oh my God! What? Neighbor siya ni Marco? Worse. Kapatid pala siya ni Vanessa. Huh? How did that happen? Eh, di ba only child lang si Vanessa? Yun nga rin yung akala ko eh. Well, apparently, she has a sister. A crazy one at that. Wait lang. Parang masaya ka. Kasi naman, ang tagal-tagal ko nang hinahanapan ng kahinaan si Vanessa. She seems perfect. Well, except for the fact na scammer yung tatay niya. Eh, dati pa naman, hindi na nagmamatter kay Marco yun eh. Saka matagal nang patay yung papa ni Vanessa. But her sister's very much alive and insane. Finally, nakahanap na rin ako ng kahinaan ni Vanessa. Let's just see how long before Marco realizes that he married the wrong woman.
Nandito ka pa pala. Paalis na ako pero natutuwa kasi ako sa mga picture nila eh. Perfect nila, no? Walang pamilyang perpekto. Lahat may pinagdadaanan. Pero isa lang ang sigurado ako, masaya sila. Sana walang sumira sa pagsasama nila. Walang sisira sa inyo. In fact, madadagdagan pa kayo. Oh my gosh, coffee naman tayo after. Naantok na ako. Oh, sige. Oh, sige. Oh, mga bes, ito na ang mga paato. Shawi! O, Fons Caldereta yan, ha? Alam mo, Bes, sobrang the best talaga tong kaldereta mo. Siyempre. May nakatatlong plato nga yung isa dyan eh. May pa-take home pa. Para sa feeding program ko to. Feeding program? At sino naman ang mga beneficiaries mo? Sarili ko. Pati yung guard sa condo. Thank you. Ano? Sige na, iuwi niyo na yan. Ako kasi, pati, Lorraine, please, bigyan mo naman si Ninong. Tsaka pasabi sa kanya na visit ako sa kanya next week. Oh, thank you. Of course. Kasi, nabisi ako kay Angel eh. Tuloy, masayang. Nako, sana naabutan niyo. Sobrang excited ko pa naman na ma-meet yung kapatid ko. Sure ako magugustuhan siya. Naku sis, kahit hindi muna namin siya mamili. Ha? Based sa kwento mo, parang kilalang kilala na namin siya. Actually, ako naman bukang bibig mo buong gabi ang kapatid mo. Pero, in fairness being an ate looks good on you. Talaga? Paano yung ate? Huwag mo akong anahin. Kasi baka pwedeng tara na din at magsasebo na siya. Ay, oo nga. Traffic na rin. Sige Sa aking na. mga Okay. Sige, bye-bye. So talaga dire-diretso siya. Excited siya. Ingat ha! Drive safe! Uy, love, ano yan? Tawag sa akin si Trixie. Kulit. She wants to tell me something important daw. Trixie? Yun na naman. Like what? Ganyan na walang connection ah. Tsaka siya tong habol ng habol sa'yo. Sip-sip pa yan sa daddy mo. Don't tell me. Nagsiselos ka. Objection, Your Honor. Hindi ako nagsiselos. Kahit ano pang gawin niya sa akin ka lang. Sorry pero talika na sa akin, Mr. Marco Panganiban. Exhibit A. Exhibit B, makikita mo sa kwarto. Hindi ka dito! Exhibit C ang parang Hello? Ate, tulungan mo ako. Angel, anong nangyayari sa'yo? Angel! Angel! Tiligtas ka. Teka lang. Nakatakas ako after nitong tawanan. Ano ba nangyari? Nagkasunog sa bahay ng isang lalaki. Kaya wala na yung mga gamit ko. Ito na lang yung nasama mo sa akin. Tsaka ito, mawala na lahat lang to. Paano ba nagkasunog? Base sa salaysay ng isang lalaki. Natutulog siya nang bigla siya nakarinig ng labasan. Pagtingin niya raw dito, nakita niya yung sala na nagsusunog niya. So, sinadya yung sunog? Hinihintay pa namin yung report ng fire department. Investigahan niyo to, Inspector. Muntik na mamatay kapatid ko.
Alamin niyo kung sino gumawa nito at hanapin niyo kung sino gusto manakit sa kanya. Ate, konti lang naman yung may matinding galit sa akin eh. Si Ringo, nakakulong naman na siya. Tsaka si Naisete. Ate, bakit ba nila ito ginagawa sa akin? Wala naman akong kasalanan. Ligtas ka na. Hindi ako papayag na may manakit sa'yo. Ha? Tara, Angel. Ilan home? Ate, nakakahiya naman. Baka pwedeng mag-hotel na lang kaya ako. Si Kiara kasi nagbakasyon sa probinsya niya. Sa kanya dapat ako makikitulog eh. Oo nga, love. Baka mas komportable dun si Angel. Di pwede. Delikado yung buhay ni Angel. Diba nga sabi ng inspector, sinadya yung sunog, may foul play. Buti sana kung accident lang eh. Pero hindi. Delikado yung buhay mo ngayon. Ate, nahiya kasi talaga ako eh. Tsaka ba huwag ka mahiya? Mas safe na nandito ka. Mas kampante din ako. Nababantayan ka namin. Tsaka may village guards. Feeling ko yun naman din kasi yung gusto ni Daddy na mangyari. Sige na. Dito ka na magstay. Marco, alam ba ni Madam Silvia na may iba kayong patitirahin dito? Yeah. Hindi namin kailangang magpaalam kay Mama Sylvia. Kasi bahay namin to eh. Kami magde-decide kung sino pwedeng tumira dito. Kami nagbabayad ng amilyar, ng tubig, ng kuryente, pati na rin ang sweldo mo. Kaya kami magde-decide kung sino titira dito o hindi. Di ba, love? Saan pupunta? Magpapahangin lang sana. Papahangin? Saan? Kana mama. Re-report mo si Angel. Karapatan niyang malaman kung ano yung nangyayari dito. Nag-aalala yun para sa anak niya at sa mga apo niya. Pero kailangan ba talaga na ikaw ang magsabi kay mama? Hindi ba pwedeng ako ang mag-explain sa kanya? Mahirap kasi, Ma'am Vanessa, na may ibang tao dito. Hindi ibang tao si Angel. Kapatid ko siya. Lumaki ako mag-isa. First time ko maging ate. Di ba mo? Huwag mo na lang dagdagan yung gulo. Di mo naman sa akin to. Gusto ko lang naman makasama si Angel. Okay lang ba yun, Yaya? Oh! Kasya sa'yo ah! Alam mo, bagay sa'yo yung mga colors na ganyan. Salamat, ate. Salamat din, ate, sa pagpapatuloy mo sa akin, ha? Huwag ka mag-alala. Marunong naman ako mamlansya. Maglaba. Para naman makatulong ako dito sa bahay niyo. Makabawi man lang. Ano ka ba? Huwag mo na isipin yon. Your family. Tsaka, you don't know how much I've longed to have a sister. Kasama ka lang, okay na ako eh. O sige na, magpahinga ka na. Check ko lang yung mga bata sa taas, ha? Okay, ate. Good night. Good night. Natutulog siya nang bigla siya nakarinig ng labasan. Pagtingin niya raw dito, nakita niya yung sala ng susunod.
Sister, ipag-pray mo ko Tinetempt ata ako ng demonyo gumawa ng masama Pinagdarasal ko talaga yan na sana matauhan na si Marco. Sana nga, si Trixie na lang ang pinaksalan niya. Bakit ba kasi? Ano ba kasing kasalanan namin sa kanya ng kapatid ko? Bakit niya ginagawa to? Yan din yung pinagtataka ko, ate. Ano ba, may pinag-awayan ba kayo ni Mama? Ang alam ko lang, ayaw niya patirahin dito si Angel. Narinig ko yung sinabi sa akin ni Kuya Marco kagabi. Gusto na daw niya akong palayasin sa bahay na to. Siguro mas mabuti lang para sa lahat na hindi tayo nakatira sa iisang bahay. Bago lumipat si Angel Sanggalang sa bahay ng kapatid niya, nakatira siya sa Barangay San Rafael. Kaya lang, bigla nasunog yung bahay niya. Ayon dyan sa Carson report, may nakita ring traces ng kerosene sa loob. Sino lang ba ang nasa loob ng bahay na nagkasunog?